Isang mapagbiyaya at mapayapang araw sa inyong lahat, minamahal ng mga kaibigan. Kumusta po kayo? Ako po, si Pastor Julio Amora, ang inyong lingkod. Sa loob po ng isang oras, tayo po ay muling magsasama-sama upang ating pag-aralan, tuklasin ang mga kabutihan at ang aral ng ating Panginoong Diyos. Mapalad po tayo sapagkat ngayong araw na ito ay muli nating makakasama ang isang lingkod ng Panginoon sa katauhan ng aking kaibigan at kasamang guro doon po sa College of Theology sa Adventist University of the Philippines, si Pastor Danny Conejos. Pastor, ang inyo pong pagbati. Magandang araw din sa iyo, Pastor July, at salamat sa pagpakilala. Magandang araw din ho sa ating mga minamahal na manunood. Minamahal naming mga taga-subaybay, sa loob na muli ng isang oras, sama-sama po tayo sa isang tanging pagtalakay dito po sa ating programang Let God Be God. Pastor Conejos, ang isa sa mga paksa sa Biblia na madalas ding napapag-usapan, pero hindi gaano marahil lubos na naunawaan tungkol sa banal na Espiritu. Ano ba talaga ang kalagayan ng banal na Espiritu? Siya ba ay Diyos? Siya ba ay kapangyarihan? So ang mga ganitong katanungan at ang ganitong mga issue ay nangangailangan ng pagtalakay, katugunan. Maselan marahil para sa iba, at gaya nga ng ilang bahagi ng kasulatan, sinasabi na spiritual things are spiritually discerned. At dahilan sa ating ang paksay tungkol sa Holy Spirit, marahil mabuti na tayo ay manalangin. Pwede bang pangunahan mo ang ating pag-aaral sa panalangin? Okay, manalangin ho tayo. Aming mapagpalang Ama, maraming salamat ho sa pagkakataong ito na aming mapag-aralan ang persona ng banal na Espiritu. Salamat ho, Panginoon, na ipagkaloob mo po ninyo sa amin ang karunungan upang lubos naming maunawaan ang mga talata na aming pag-aaralan sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, ang ating marahil unang dapat na talakayin, Pastor, ang banal na Espiritu ba ay Diyos? Ano ang mga bahagi ng kasulatan, kung meron man, na nagsasabi o nagbibigay sa atin ng kapahayagan na talagang ang banal na Espiritu ay Diyos? Yun ang napakaganda na tanong, at saka mayroong marami na mga talata na ating makikita sa banal na kasulatan na nagpapahayag kung ano yung kalagayan sa banal na Espiritu. Una, makikita natin yung mga talata na nagsasabi na ang banal na Espiritu ay Diyos. Mayroong mga direkta na address na ang banal na Espiritu ay Diyos. Okay, sa mga gawa. Unahin natin yung sa mga gawa. Gawa. Ang binabagay niyo, Pastor, ay ang Gawa, Kapitulo 5, versikulo 3 at 4, ang sabi ay ganito: Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang iyo'y nanatili pa, hindi baga iyo'y natiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Panginoong Diyos. So yun ay aktual na insidente na sinabi na yung pagsinungaling na yun, hindi pagsinungaling laban sa kapwa-tao, dili against mismo sa Panginoon. So isa yan, pero balikan natin yan at saka expound natin yan ng maigi pa. Ang isa sa makita din natin na direkta na binanggit ang banal na Espiritu na kapantay o katulad sa Ama at saka sa Anak, yung makita natin sa Mateo. Kapitulo 28. Mateo 28. Versikulo 19 hanggang 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa.
na sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Alam mo, Pastor July, mayroong tinatawag nila na argument of congruence. Ano yung argument of congruence? Ang mga mathematician, alam nila kung ano yung tinatawag na congruent triangle. Aha. So, ibig sabihin yung congruent triangle, ang lahat na angles equal. Okay? So, equal yun. So, Magkapareho. Magkapareho sila. Yung triangle na yan. Kaya yung binanggit ang Ama. Mhm. Ama, Anak, at saka Espiritu. Para bang gamitin ko siguro ito kasi ito maliit eh. Baka sasabihin nila na maliit nga yung banal na Espiritu. So, ang Ama, ang Anak, at saka banal na Espiritu. Aha. Kung binanggit yan sila, kung sabihin natin na 100% na Diyos ang Ama, Aha. 100% na Diyos ang Anak, at saka ang Espiritu hindi Diyos, influence lang, hindi sila congruent. Aha. Ibig sabihin, hindi sila magkapantay. Walang karapatan na isali ang banal na Espiritu sa pagbanggit na yon. At yung formula na yon, Pastor July, hindi lang yun isang bisis na binanggit sa Bagong Tipan. Mhm. Sobra 20 na bisis na binanggit yon. Maraming mga Maraming talata sa mga Biblia. talata na nagsasabi na ang Ama, ang Anak. Iba-iba nga yung pagpapala ng Ama. So yung ano pa yun. Ang yung, binabanggit yung pastor marahil ay yung nasa nasa benediction benediction. ni Pablo. Oo. Marami yun. Kaya ang implication, they are congruent. Aha. Ibig sabihin, kapantay sila. At ang dagdag pa diyan, Pastor, yung makita natin yung pagparito o pag-emerge ng banal na Espiritu sa Juan, Pastor July, yung sinabi dito sa English, another comforter. Mhm. Okay? Another, yun ang sinasabi niya. And pagdating ko doon sa Father, I will ask the Father, Mhm. hilingin ko sa Ama to send another comforter. So yung another doon, Pastor July, sa Griego kasi, dalawa yung salita na another na translate sa English. Dalawa yon. Alios at saka heteros. Alios and At saka heteros. heteros. Kung heteros, ibig sabihin another of different kind. Another of different kind. kind. Sa ibig sabihin, another of different kind. Ano yan sa Iba na Tagalog? iba. Iba na ibang uri. Ibang uri. Okay? Pero yung alios, Aha. another of the same kind. Another of the same kind. Ibig sabihin, nang sinabi ng ating Panginoong Hesus, another of the same kind, ibig sabihin, another comforter, pero parihang uri sa akin. Mhm. Pariha ding uri sa Ama, kasi ito ay galing sa Ama, at saka ang nagpadala ang Ama, at ang ating Panginoong Hesus. Mhm. Okay, so another of the same kind. So, kung another of the same kind, alam naman natin na ang Diyos ay, di ba may mga attributes of Oo. God? Kaya doon yan natin ipaliwanag, dagdag na kung another of the same kind, tingnan natin kung ang banal na Espiritu, inaangkin ba sa banal na Espiritu yung mga attributes na andoon sa Ama at saka sa Anak. Gaya halimbawa, ang banal na Espiritu, ang Panginoong Diyos ay omniscient God. Oo, omniscient. Is the Holy Spirit omniscient? Kaya ganun ang Saan tingnan natin natin. makikita? Saan natin makikita sa banal na kasulatan, ang banal na Espiritu ay omniscient. Isa diyan yung sa mga awit. Aha. Mga awit, Kapitulo 139, 139. Okay, tingnan natin. Verses 7 to 9. Tingnan natin ang isang attribute. Ang attributes yan na tinitingnan natin yung omniscience. Aha. Yung omniscience, ibig sabihin, alam niya ang lahat. Okay? Walang limitasyon yung kanyang kaalaman. Aha. Okay? 7 hanggang 13. 13. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? And so, this is about omnipresence. Omnipresence Okay, omnipresence. pala. Omnipresence. Okay, so,
pagtutuwid po, ito'y tungkol sa pagiging sumasalahat ng dako ng banal na Espiritu. Sana ko paroroon na mula sa iyong Espiritu o sana ko tatakas na mula sa iyong harapan. Kung sumampa ako sa langit, nandiyan Doon ka. ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Siol, narito ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay. At ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Kung aking sabihin, tunay na tatakpan ako ng kadiliman at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi, ang kadiliman man ay hindi makukubli sa iyo. So, Kundi ang gabi ay sumilang na parang araw at ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapares sa iyo. So medyo nag-advance yung isip ko kasi iniisip ko pa yung omniscience, yung alam na lahat, Aha. pumasok na rin sa isip ko yung omnipresent, yung Okay. pwede siyang Nasa pumunta lahat. sa lahat na bagay. Kaya nabigay ko na talata yung Psalms o yung Okay. mga awit. Okay. Pero yung una kong binanggit na omniscience, may talata din yun, Pastor July, yung sa 1 Corinthians. 1 Corinthians. 1 Corinto, Kapitulo 2, Kapitulo versikulo 10. Okay. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang mga malalim na bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang makakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos. So, nandoon na yon. Aha. Nabanggit natin yung dalawang attributes. Siya ay omnipresent at saka omniscient. Okay. Okay, pwede siyang pumunta sa lahat na lugar, sabi ni David. Kahit na ako ay pupunta doon sa Libingan. libingan, andoon. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng tatakbo mula sa presensya ng banal na Espiritu. Mhm. At ang katangian na yon ay katangian ng Panginoon. Ng Panginoon. Attributes yun. At saka, sinabi din ni Apostol Pablo na walang ibang makasuri sa lahat na mga bagay maliban sa banal na Espiritu. Yung katangian na omniscient. Omniscient. Kaya nga yung pag-unawa natin sa banal na kasulatan, pag-unawa natin sa Biblia, hindi natin yan maunawaan apart, maliban lang kung ang banal na Espiritu ay siyang mag-guide sa atin. Mhm. Kasi siya lang ang may lubos na kaalaman. Kasi omniscient ho siya. So, ipinapakita sa atin ngayon na yung katangian ng Diyos Na Ama. sumasalahat ng dako, omnipresence, Mhm. at nalalaman niya ang lahat ng bagay, ito rin ay katangian na binabagit ng Biblia sa banal na kasulatan. Ngayon, Pastor, tunguhan po naman natin ngayon yung tinatawag na person of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ba ay persona? Ano ba yung ibig sabihin ng persona? Kung tingnan natin ang Biblia, yung bang ating pagkaunawa ng tinatawag na person, ay yung ba ang direksyon din at tinuturo ng banal na kasulatan? Tingnan nga po natin ito, Pastor. Yun ang mahalaga kasi ang medyo kailangan na dagdag na paliwanag tungkol sa kalagayan ng banal na Espiritu ay yung persona ng Espiritu. Kasi ang Ama, madali mong sabihin na persona. Yung anak kita nga. Kasi pumarito nagkatawang Nagkatawang tao. Kaya mayroon nga ang ibang mga tao, sabi nila, sa Trinidad, isa lang talaga ang may persona. Mhm. Ang Panginoong Hesus lang ang may persona. Bakit kaya nila sinasabi yun? Dahil ang pag-intindi nila sa person ay kagaya natin Mhm. na may katawan, corporeal, ayon sa logic, may corporeal May body, katawan. may May katawan, may laman, nakikita, nahihipo. Nahihipo. O, ganun yan. Pero yung term na persona, Mhm. personalidad, hindi yan limited lang sa tinatawag natin kung minsan tinitingnan lang natin yung visible at saka physical na kaanyuhan para ating i-define
o tawagin na yun ay persona. Yung mayroong mga katangian na ang tao ay magiging isang persona. Isa yan, yung tinatawag yung intellect. 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 At saka itong tinatawag na will. May will. May will. Ah, At saka may emosyon. may emosyon. Okay? Tatlo yun. So, kung ang isang nilalang, siya ay may will, Mhm. siya ay may intellect, may kaalaman, at siya ay may emotion. Pagsamahin yung tatlo, yun ay nag-constitute na i-define natin at tawagin natin na yun ay isang persona. Persona. May personalidad. May something like that. personalidad. Tulad ng isang korporasyon. Ang isang korporasyon, organisasyon yan. Hindi naman yan person, wala yung laman. Mhm. Pero may personalidad yan. Kasi may ano sila, may governance sila, may legal entity sila. So tinatawag din na personalidad yon. So, going back for example sa Holy Spirit, sinabi natin na ang banal na Espiritu, meron siyang intellect. Mm. Okay, parang mayroong talino, mayroong kaisipan. Sa banal na kasulatan, sa salita ng Panginoong Diyos, meron po ba tayong makita na siya ay mayroong intellect? Okay, yung dito sa Juan Juan, pa okay, rin Juan. tayo. 16:13, ganun po ang sinasabi. Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Okay, so diyan nakita natin na ang banal na espiritu may kapangyarihan na magturo. Mhm. Akayin tayo, turuan tayo sa buong katotohanan. Mhm. Ang katangian na yan na pagtuturo, Pastor July, nang naparito ang ating Panginoong Hesus, tinatawag siya na siya ang master teacher. Hindi ba? Aha. Kaya kung balikan natin yung in-expound ko na another, pagsabi ng ating Panginoong Hesus na another alios of the same kind. Ako teacher, sabi ng Panginoong Hesus, ang banal na espiritu Teacher din. na papalit sa akin, pag alis ko, teacher Teacher din. din. Kung balikan mo natin yung John chapter 14 verse 16. Aha. Kasi doon yun makita yung another Another. alios. So, magkatulad na hindi pwedeng magturo kung walang intellect. Kung walang intellect. Hindi ba? Kasi sabi ng iba, hindi ka pwede, wala kang maituro kung wala kang naipasok dito. Kung walang isip, Kung walang talino. isip, walang talino yan. Mhm. So, by that capacity na pwede siya magturo, ibig sabihin, mayroon siyang intellect. Pastor, napansin ko dito sa talatang binasa, sabi dito, gayon may kung siya. Mm. Okay? Meron kasi akong narinig na parang mga paliwanag na ang Holy Spirit ayon sa kanilang pagkaunawa, yung bang parang kapangyarihan o parang not a person, kundi a thing. O ganun yan kasi, Pero dito ang ginamit ay siya. Siya. Gayon may kung siya, hindi Eh, gayon man kung ito. magandang nabanggit mo yan kasi doon na tayo patungo na i-expound natin yung, kasi isa sa mga tinuturo nilang problema sa personalidad sa banal na espiritu. Kasi sa salitang Griego, yung spirit, pneuma. Pneuma. Yung pneuma, ang gender, neuter. Ibig sabihin, kung Bagay. neuter, Parang bagay, yung gender sa mga bagay, di ba? Aha. Kasi ang gender, mayroong feminine at saka masculine. masculine, babae, at saka neuter. babae o lalaki. O, taka yung neuter, Neuter, walang kasarian. walang parang kasarian. ganon. So, kung walang kasarian, hindi persona, parang bagay kasi neuter nga. Pero hindi natin ma-determine na ang pag-unawa sa banal na espiritu sa gender Mhm. sa salita na pneuma. Pneuma. Kasi sa aklat ni Juan, ang daming beses na ginamit na ang gender ng espiritu na ng pneuma na neuter, pero ang description sa banal na espiritu is masculine, personal pronoun na masculine, he. He.
makita natin yung salita na he. Sa doon English ay he ang sa ginamit. English. At kasi sa Tagalog, hindi ganong makikita. Oh, Kasi ang ginamit, siya. siya. Pero sa English, sa English, he shall teach you all the truth. mhm, So, ang sa Griego yan, ikainos. ikainos, sa Griego. Ikainos. Okay? He. So, He. personal pronouns yan. Ang dami yung bisis yan. Hindi lang sa Juan makita natin yan na ang personal pronoun ginamit to describe the Holy Spirit. So, in other words, yung gender sa word na, sa term na pneuma, mas supplanted yan o mabaliwala yan ng binanggit mismo ng ating Panginoong Hesus na ang banal na Espiritu ay inilarawan sa masculine pronoun. Masculine. Masculine pronoun. Hindi natin ibig sabihin na, baka sabihin ng iba na, ibig sabihin wala talagang puwang ang mga kababaihan dyan. Kasi masculine eh. Kasi yung ikinos naman, talagang masculine ang gender doon. Pero hindi ibig sabihin na sexes ang ang Panginoon na may pinapaboran siya na na kasarian. Hindi yun lang ang tinutukoy lang natin dito na ang Panginoon ay ang Espiritu ay isang personal being. Nabanggit nyo kanina na kung ang pag-uusapan ay yung the personhood, yung person, meron siyang intellect or talino. Yung pangalawa ay yung tinatawag na will. Will. O yung, ano pa ito sa Tagalog itong will? Meron siyang kalooban. Kalooban. O may niloloob siya. O may niloloob para May ginugusto. May puwersa siya, may intention talaga siya. May intention. Oo. Okay. Kaya makita natin yan sa mga gawa. Mga gawa. Okay. Kapitulo 13. I think, Kapitulo 13 ng mga gawa, ito yung pagkasugo sa mga misyonero. At tingnan natin, Gawa 13, 2 hanggang 4. Ang sabi ay ganito. At nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nangag-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo. Okay, ang banal na Espiritu ang nagsabi. Sabi. Ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Nang magkagayon, nang sila'y makapag-ayuno na at makapanalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinayaon sila. Sila nga, palibhasay sinugo ng Espiritu Santo, ay nagsilusong sa Seleucia at buhat dooy nangaglayag hanggang sa Chipre. So, ang banal na Espiritu doon, sinabi na siya ang responsibilidad sa pagpili at sa pagsugo sa mga Misyonerong ito, si Saulo at si Bernabe, si Pablo at Bernabe. Yung si Apostol Pablo at saka yung kasama niya si Bernabe. Okay. So, makita natin yung will. Will ng Yung Holy Spirit. parang niya, yung kanyang nasa, yung kanyang niloloob, yung kanyang pagpili. Now, what about, Pastor, yung Emosyon. So, persona, mayroon siyang intellect, mayroong will. What about yung emotion? Emotion. Yung emotion. Kaya sabi nga nila, yung nagsasabi na ang banal na espiritu ay impersonal force or influence, ang emosyon na ipinabatid sa banal na espiritu, yun ay emosyon galing sa ama o galing sa anak. So, Sabi hindi nila, talaga yon sa banal na espiritu. Hindi galing yon sa anak. At saka yung will na ipinatupad sa anak o sa ama ng espiritu ay galing din yan sa anak at saka sa ama. So, hindi talaga yon personal. Pero balikan natin yan. Tingnan natin kung may emosyon ba talaga ang banal na espiritu. Okay? At i-identify natin mamaya kung yun ba ay personal position ng banal na espiritu o yun ay trina-transmit lang niya. Okay. Na ibig sabihin na sinasabi nila ang espiritu lang ang nag-actualize niyan. Pero actually galing yan sa ama. Hindi yan sa kaniyang sarili. Siya lang ang agency. Halimbawa, ang iba parang ba na ang ama doon sa taas saka sa anak ang magbigay ng internet signal, yun lang yung espiritu. Pero ang signal, transmission, galing talaga sa ama. Ang mag-connect lang, Tingnan natin kung ganun ba talaga yon. Pero puntahan muna natin yung text o yung talata na nagsasabi kung
may emosyon ba talaga yung banal na Ang banal na espiritu? espiritu. Okay? So, makita natin yan sa sulat ni Apostol Pablo dito Okay. sa Episo Kapitulo 4, versikulo 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. So, diyan, makita natin na hindi pwedeng pighatiin ang banal na Na espiritu. espiritu. Ibig sabihin, mayroon siyang Damdamin. damdamin. emosyon. Ang tanong lang, ang damdamin ba niyan sarili niya as a person or bilang isang personalidad O galing o sa... ang ama lang Aha. at saka pinadama lang? Mhm. Ay, tingnan ho natin yan, Pastor, kung galing ba talaga yan sa kanya ba lang, sa kanya ba yun o galing sa ama? Tingnan ho natin ang sinabi ni ng ating Panginoong Isos sa Ebanghelyo ni San Mateo. Mateo Okay. Kapitulo 12, 12. 31. Okay. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sinumang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Mm. Datapwat ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sanglibutang ito o maging sa darating. So 31 diyan hanggang 32. Okay. So dito na natin synchronize yung information na kung itong emotion na ito, Uh-huh. yung will na yan, kung hindi yan sarili sa espiritu, bakit ba ho yung kasalanan laban sa ama, kasalanan na makamit natin o magawa natin laban sa anak, pwedeng patawarin? Uh-huh. Pero pag yun ay nagawa laban sa banal na espiritu ay hindi mapatawad. Na kung ang espiritu ay walang personalidad, siya ay extension lamang ho. Siya ay kapangyarihan lang ng ama. So kung yung na mapatawad nga doon sa personal na ama, hindi mapatawad din doon sa kapangyarihan. Mhm. Hindi ba? Mhm. Pero sabi dito, hindi mapatawad yung makagawa ng kasalanan laban sa banal na espiritu. Mhm. Na kung hindi distinct yung personalidad sa espiritu sa ama, ay hindi pwedeng mangyari yon. Mhm. Mapatawad yung magawa laban sa banal na espiritu. Mhm. So, maliwanag po na sang-ayon nga sa mga talatang ito, nakita natin siya merong intellect, meron siyang will, at meron siyang tinatawag na pangdama, emosyon. Pangdama. At saka sarili, personal talaga Personal niya na sa- posisyon. Okay. Hindi lang inactualize niya yung damdamin o yung will o yung intellect ng ama at saka yung anak. So, atin po namang tunguhan, Pastor, yung ngayong pagkatapos nating malaman di ang banal na espiritu ay siya ay Diyos, Mhm. kapantay, kapareho ng Diyos Ama at Diyos Anak, Mhm. at maraming mga patutuo sa banal na kasulatan, yung kanyang pagkagamit nga sa English ng pronoun na he, Oo. na talagang siya ay persona, at ating nakita yung mga katangian nga. Meron siyang talino, may damdamin, at meron siyang emosyon. Ngayon, ano naman ang role? Puntahan natin, ano naman ang role, ang bahaging ginagampanan ng banal na espiritu sang-ayon sa banal na kasulatan? Okay? So, titingnan ho natin yan kasi yung sa lumang tipan, kung i-quote ko yan, hindi na natin yun basahin. Sabi nga ni King Zerubbabel, sabi niya, not by might, Nor nor by by power, but by but by my spirit. my spirit. Mhm. Okay? So, mahalaga yun na not by might, nor by power, but by By my spirit. my spirit. Mhm. So talagang may mahalagang papel na ginagampanan ang banal na espiritu. Kanina, na-mention na ho natin yung noon sa Juan, na ang espiritu, isa sa role niya, siya ay magtuturo sa atin sa Sa katotohanan. katotohanan. Mhm. Okay? 16:13. 16:10. 13. Ang akin isa,
balikan ko nga alisan din, Pastor. Oo. Ito, ibig sabihin, ito ang isa sa mga gawain ng banal na Espiritu. Gawain. Susumbatan ang Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating sa inyo, ay papatnubayan niya kayo Oo. sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga bagay na ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Meron dalawang bagay dito, Pastor. Ang sabi dito, papatnubay sa buong katotohanan. Oo. At ang ikalawa dito ay siya ang magsasalita at ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. So, yun yung tinatawag natin na kaya nga mayroon ngang paniniwala tayo na yung prophetic utterance, yun ay gift galing sa banal na Espiritu. Kasi ipapahayag eh. Okay. Pero hindi na ang ating ipalaki ngayon o ating i-expound ngayon. Backward tayo ng konti, Pastor. Okay, versikulo 8 sa versikulo 8. Sa 16 pa rin. 16. At siya, okay, narito naman yung salitang siya. Siya na naman, hindi ito. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsampalataya sa akin. Tungkol sa katuwiran sapagkat ako ay paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa paghatol sapagkat ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. So, isa sa obvious na work ng banal na Espiritu, yung susumbatan tayo sa English, will reprove us of our sin. So, yung although, doon sa ang batas, yung kautusan, pag nalabag natin yan, ang kautusan para bang salamin, nagsasabi na ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Pero para mabatid natin ang kasalanan na nagkasala tayo, mabatid natin yan, ang banal na Espiritu ang gagawa noon. So, ang banal na Espiritu ang mag-convict sa sanlibutan tungkol sa kasalanan. Kaya nga, yung mga tao na nagkagawa ng kasalanan laban sa banal na Espiritu, yun ang mga tao na they were grieving, yung pinipighati yung banal na Espiritu, kasi hindi nila pinapakinggan ang sinasabi ng Espiritu. Kaya hindi na sila nagkapagsisisi. Kaya hindi na sila makatanggap ng kapatawaran. Kasi kung kahit na ano yun ka-grievous yung ating kasalanan, kung tayo ay lalapit sa Panginoon, aakuin natin yung ating mga kasalanan, tayo ay mapatawad. Pero pag hindi ka nakikinig sa sumbat ng banal na Espiritu, hindi mo ma-recognize, hindi mo makilala yung mga kasalanan mo. Okay. Kahit na yung paglapastangan natin sa kautusan, hindi natin kilalanin na kasalanan. Mag-rationalize na tayo, kailangan ko ito eh. Kaya ang banal na Espiritu ang responsible doon. Isa yon sa pinakamahalaga na work na pag iniglect natin yon, ang tsansa, hindi tayo mapatawad. So ito yung parang patuloy na pagtanggi doon sa pagsumbat ng banal na Espiritu. Alam ko, naalala ko itong mga bahaging ito, sabi yung pamumusong sa banal na Espiritu. Oo. Ang kasalanan sa anak, ipapatawad. Pero yung kasalanan sa banal na Espiritu, Hindi. walang kapatawaran sa buhay nito sa darating. Kasi pag patuloy mo na itinakwil yung sabi ng banal na Espiritu na nagkasala ka, kailangan ka magsisi. Kailangan kang lalapit sa ating Panginoong Hesus. Kailangan mo tanggapin yung kaloob, yung biyaya. Hindi ka naman nakinig. Kaya hindi mo yan magawa. Tuloy ka lang sa walang repentance, walang pagbabago. Kaya hindi ka mapatawad. Hindi mapatawad. Or yung mga kasalanan mo na ginagawa mo dahil patuloy mong tinatanggihan yung whisper, yung bulong ng banal na Espiritu, sa akala mo hindi na kasalanan. Kasi sabi doon, susumbatan ka. Oo. Susumbatan ka, pero sabi, hindi naman ito masama. Oo. Hindi naman ito masama. Kunti na lang ito. Paano mo
paano mo tatanggapin o paano magkakaroon ng bisa yung sumbat, Na, hindi ka nga nasusumbatan. kasi hindi, nasumbatan ka, pero hindi mo Hindi mo tinatanggap. tinatanggap Hindi na na-justify mo yon. gina-justify. Ganun yon. So, ibig sabihin, ang banal na espiritu, susumbatan ka, hoy, mali ito. Oo. And then, tayo rin ay maaakay doon sa kaisipan na mali nga ito. Oo. Kasalanan ito. Kaya magsisi tayo. Palalapit tayo sa Panginoon. Yun ang isa sa pinakamahalagang gawain ng banal na espiritu. Mhm. At saka yung pangatlo diyan, Pastor July, yung the Holy Spirit will transform us. Ang banal na espiritu ang siyang babago. Babago. Kung wala ang banal na espiritu, kaya nga yung kinot ko doon sa lumang tipan, not by my, Nor by power. nor by power, but by the Spirit. That is Zechariah, I think Zechariah 4:6. Kasi sa atin lang sarili, napakahirap baguhin itong mga nakagawian na natin, hindi ba? Nahirap yun. Mahirap yun. Kailangan natin yung patnubay, yung pagsubaybay ba o paggabay? Paggabay. Pareho na rin pa sa pagsubaybay, paggabay ng banal na espiritu. At saka pagsumbat. Ang daming bisis yung pagsumbat. Pagsumbat ng banal na espiritu. Kasi marami tayong ginagawa na akala natin ay tama. Kasi ang value natin ngayon, lalo na sa kapanahonan natin ngayon, Pastor, tinatawag na nito tayo sa postmodern era. Mhm. Na ang mga tao, para bang, kung anong tama sa akin, yun ang tama. Mhm. Kaya napakahalaga yung ginagampanan na rule ng banal na espiritu. So, ang sabi niya, susumbatan ka sa katotohanan. So, yung katotohanan na yun, ang ibig sabihin, yung batay sa salita ng Panginoon Batay ng Diyos. salita ng Panginoon. Kasi nga, ang gaya na nabanggit mo ngayon, maraming mga tao, may ganong sariling pamantayan ng tama. Oo. Di ba? Sasabihin nila, ano ba ang masama naman dito sa aking ginagawa? Nakakatulong nga ako. Para bang mga Ruben style. O Oo. bagaman may ginagawa akong masama, marami naman akong natutulungan. Natutulungan. So, yung sumbat, yung pagiging matuwid, parang nawawala na. Nawawala yung obsolete. Ang ating hinahabol dito na yung obsolete. So yung pag-unawa sa absolute truth, yung banal na kasulatan, ang role ng banal na espiritu yan, napakahalaga. Napakahalaga na tayo ay gabayan ng banal na espiritu. Naalala ko, Pastor, nung minsan ako merong napakinggan na maging yung, saan natin makikita dun sa Biblia, yung maging yung ating pagsisisi, Ay resulta yan sa yung work, resulta yan sa paggawa ng banal paggawa na ng espiritu. banal na espiritu. Kaya nga yung isa doon yung sinusumbatan nga. Aha. So kung nakinig ka sa sumbat, it will lead to Repentance. repentance. It will lead to repentance. Repentance. At saka yung ang Panginoong Hesus mismo yung transformation. Siya mismo ang nagsasabi na maliban kung kayo ay ipanganak sa banal na espiritu, hindi kayo So I think that's in the book of John. Okay, let's see. Pwede Mabuti na nating- ating tingnan mabuti yung Juan, Kapitulo 3. versikulo 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tayo ipanganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Espiritu nga. So, ibig sabihin na ang transformation, ano yan? Yun ay talagang resulta sa isa sa ginampanan na rule ng banal na espiritu na babaguhin tayo. Pagbabago. Actually, ang ginamit pa nga dito ay pagkapanganak ng muli. Pagkapanganak ng muli. Kaya pag naipanganak na tayong muli, may resulta na kagad yan kasi bago na eh. Bago na. Bago na. Mhm. Kaya yung pagbabago na nadadala doon sa kapanganakan na yon ay magbubunga yan. Mhm. Okay? So, makita mo na yon ang yung kaibahan. Sabi na ni Apostol Pablo, yung bunga ng laman, kaysa Galatians chapter 5, yung bunga ng laman, ito, hatred, marami yon. Pwede siguro nating tingnan, pwede pa nating tingnan yon. Yung sa Galatians chapter 5. Galatia, Chapter 5. Kapitulo 5. Kapitulo 5. Okay. Tingnan natin. Ang sabi ay ganito, the works of the flesh, at hayag ang mga gawa ng laman,
sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, Mm. karumihan, kalibugan, Mm. pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panindibugho, mga pagkakaalitan, Mm. mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng mga gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya sangayon doon, angkop doon sa John chapter 3. Aha. Pero ano yung bunga ng banal na espiritu? 22. Okay, ang sabi dito, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kaya dito, yung bunga nga, singular, pero dinefine, Aha. dami. Mhm. Dami. So, ang bunga na yon, ang mga kagawian na yon, bunga ng banal na espiritu. Mhm. Kung sa atin yan, hindi yan ma-produce natin. Yun ay resulta dahil ang espiritu ay dito sa atin. Siyang gumagawa Siya sa ang ating buhay. gumagawa. Tayo ang kumikilos, pero siya ang gumagawa. Kaya nga si Jesus Christ yung nahirapan yung mga disipulo na gumising, yung doon sa Gitsemane. Sabi niya, the spirit is willing, but the flesh Is is weak. weak. Ang Espiritu, ang nais ng banal na Espiritu, mahina ang laman. Mm. Mhm. Pero ang laman, mahina. Mahina. Kaya kung wala ang espiritu, na i-empower ang laman natin, i-transform, sabi pa ni Agustin, yung theologian sa sa 4th century at saka 5th century, sabi niya, ang kalagayan ng tao na nagkasala ang tao, napaka iba na talaga nung original na kalagayan. We need the healing power of the Holy Spirit para makagawa tayo. We need the energizing power of the Holy Spirit. Yung bang kapangyarihan na buhayin tayo? Kung wala ang kapangyarihan ng Wala. banal na Espiritu, walang buhay, walang Wala. pagbabago. Okay. Kasi tayo ay laman eh. So, napakamahalaga ng gawain ng banal na Espiritu sa atin. Okay. Pastor, salamat po. Ngayon ay ating lalagyan ng konklusyon ng ating pag-aaral. So, sa ating pagtalakay ngayon tungkol sa banal na Espiritu ay ating natutunan na ang banal na Espiritu ay siya ay Diyos. Siya ay kapantay kapareho ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng banal na Espiritu. Ang katangian ng kadyusan ay nasa sa banal na Espiritu. At atin ding nakita na ang banal na Espiritu ay persona. Meron siyang tinatawag na intellect. Meron siyang tinatawag na talino. At hindi lamang yon. Meron siyang pagnanais, meron siyang kalooban, at meron siya ng tinatawag na emosyon. Kaya nga ang sabi ng talata ay huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, mahalaga ang bahaging ginagampanan para sa ating ikatututo, para sa ating pagsisisi, para sa ating panunumbalik, at para sa ating pagbabagong buhay. So ang banal na Espiritu ay merong laking bahagi para sa ating kaligtasan. Pastor, maraming pong salamat sa inyo pong mga pagtalakay sa atin ngayon. Meron kayong panghuling sasabihin? Kaya nga, kung minsan, itong pinag-usapan natin, parang doon pa rin tayo sa argumento sa personalidad. Pero ang pinakamaganda para sa ating mga minamahal na manunood, ati po tanggapin ang gawain ng banal na Espiritu. Yun ang pinakamahalaga. Ano ang pwedeng gawin ng banal na Espiritu para sa ating sarili? Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po na ngayon ay lubos naming naunawaan ang tungkol sa kadyusan ng banal na Espiritu at ang tungkol sa kanyang persona, ang kanyang gawain para sa amin na inyong mga anak. Na siyang nagpapaalaala, siya ang nagtuturo, siya ang sumusumbat,
umaakay sa amin ng pagbabago at nagbibigay din naman ng kapangyarihan upang kami ay makapagbagong buhay. Pagpalain po niyo, Panginoon, ang aming taga-subaybay, ang aming mga taga-subaybay sa programang ito upang madama nila at kanilang maranasan ang kapangyarihan, ang bumabagong biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pastor, para po sa inyong pagpapasalamat sa ating mga tagapakinig. Okay, aming mga minamahal na mga manunood, salamat ho sa inyong pagsubaybay at sana hanggang sa susunod, kayo po'y patuloy na sumubaybay sa palatuntunan ito. Ito po ang inyong lingkod at marami pong salamat mga kaibigan sa inyong muling pagsama sa amin sa isang buong oras. Nawa, ang banal na Espiritu ang sumainyo at ang kapayapaan ng langit ang ating maranasan.